Mag-iisang buwan na ang nakalilipas mula nang sumiklab ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Sa ngayon, halos 80% na ng bahagi ng landfill ang natabunan at kontrolado na. Pinag-aaral na rin ng lokal na pamahalaan ang posibleng pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa operator ng landfill. May balita si Catherine Landicho. Iniulat ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council na umabot na sa 79.6% ang containment ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Ito ay matapos ang isinagawang pagpapulong at situational briefing ngayong araw. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes at tinalakay sa pulong, ang kasalukuyang sitwasyon sa lugar, mga hakbang na isinasagawa at mga kagamitang ginagamit upang tuluyang makontrol ang insidente. Ayon pa kay Artes, magsisilbi ring mahalagang aral ang insidenteng ito upang higit pang mapahusay ang kahandaan at kakayahan ng pamahalaan sa pagtugon sa mga sakuna. Samantala, iniutos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Defense Secretary Gibo Teodoro na humingi ng tulong teknikal mula sa mga banyagang partner, kabilang na dyan ang eksperto mula sa Japan at United States upang makatulong sa pagresolba sa insidente. Sinabi naman ni Special Envoy for Disaster Risk Reduction and Management Maria Antonia Yulo Loizaga na agad at tumugon ng mga international partner at pangako magbibigay ng patuloy na suporta para sa pangangailangan ng Navotas City. Nagpapasalamat din si Navotas City Mayor John Ray Tiangco sa MMDA sa agarang pagpapatawag ng pulong kaugnay ng insidente. Ayon kay Tiangco, nananatiling nasa normal ang antas ng Air Quality Index sa Metro Manila base na rin sa ulat ng Department of Environment and Natural Resources. Ito'y sa kabila ng sunog na nangyari sa landfill. Gumagamit din umano sila ng drone na may thermal imaging capability upang matukoy kung posibilidad pa ba ang panibagong pagliyab sa loob ng 44 na ektaryang lugar. Pinaliwanag din ng alkalde na hindi na naipatupad ng operator ang closure at rehabilitation plan ng landfill na umano'y paglabag sa kondisyon ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Dahil dito, patuloy pang inaaral ng Office of the Solicitor General ang isasampang reklamo ng Department of Environment and Natural Resources o DENR laban sa Pileco. Siyempre may pananagutan po yung may-ari po ng ECC, hindi naman po transferable po ito. Nasabi na rin niya, nasa Solicitor General na po yung mga data at yung mga papeles po niyan. Definitely, merong kailangang managot po dito. Kasi hindi naman po ito mangyayari kung walang kapabayaan. Dahil sabi ko nga sa inyo, 20 years na po ito. Kaya lang nung inabandon, kung kailan pa siya sarado, sarado na po yan since last year, doon pa po nagkaroon ng ganitong malaking problema po. So, maliwanag naman po yan sa DNR po. Pinuri naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora na siyang Pangulo ng Metro Manila Council ang mabilis na aksyon ng lokal na pamahalaan ng Navotas upang mapigilan ang paglalaan ng sunog. Samantala, patuloy pa din ang fire suppression operations ng NSLF Task Group sa panguna ng lokal na pamahalaan ng Navotas sa pamamagitan ng soil covering, smothering at misting operations. Para sa TV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.